the argument or the question is it morally right to lie in order to protect someone's feelings? We will be hearing two sides, the affirmative side, which agrees that it is morally right, and the negative side is that disagrees. And each side will be given a time limit of 2 minutes to present their argument. Let's begin with the affirmative side. So, Your timer starts now. okay. So our group have concluded that it's more accepted to para mag-lie tayo so para protection yung friend natin. Kasi we know na honesty is good. Pero hindi naman nasusukat sa honesty yung moral natin. We also have other morals, katulad na naman ng empathy. We put ourselves into others. Kung ano yung mafe-feel nila, kung ano yung effect nila sa kanilang buhay. So we conclude that lies can be morally accepted. For example, yung kaibigan mo, meron siya disabilities. Tapos may problem sa kanyang appearance or sa kanyang mga abilities. Of course, we wouldn't tell them na kung ano yung magiging, kung ano yung truth kasi pwede rin mag-break ng confidence nila, which is pwede mag-break din ng kanilang life. So hindi lahat ng katotohanan is harmless. Sometimes nakakasira nito sa iba. And most importantly, ang pinakamahalaga dito is intention. Hindi naman kasi our intention for lying is good para maprotektahan ng friend natin. And that is important. Katulad na naman ng ano natin ng mga bagay. Meron tayo, we can use mga weapons, pero weapons which is considered bad, which is considered harmful. Pero magandang side natin ito sa ikaw kung yung intention natin is good. That is why sa lahat ng morals natin, ang good nun is yung intention natin. Intention natin na mapabuti yung sarili natin at mapabuti yung kapwa natin. So therefore, we conclude that lies can be morally accepted. Thank you so much. Now let's proceed with the negative side. From the negative side, telling the truth is morally right. And also, according to Aquinas, all humans are naturally inclined to do good, seek truth, and avoid evil. And humans naturally desire knowledge and truth, so why deny it? And also, people do not want others to tell them lies. Ayaw naman ng tao na may magsisinungaling sa kanila, di ba? Hindi lang naman sila Aquinas na nagsabi. Also, isa pa ito sa commandments na tinuro sa atin ng church na hindi magsinungaling. So, hindi lang mga philosophy or church yung nagsasabi na huwag tayo magsinungaling. Pati ang buhay natin sa araw-araw. Chat video, babe. We will now proceed to the rebuttal round. Affirmative side, you may now respond. That's for real, guys. Alam naman natin kung nagsisinungaling sa everyday life. Bakit? Hindi ba kayo nagsisinungaling habang wala ka kayo? Nagsisinungaling kayo sa mga kaibigan na sa mga pamilya nyo. Di ba kasi sometimes, ayaw natin makasakit ng mga ibang bagay, kaya kinikip na lang natin yun. Hindi tayo mga robot. Let's be for real. Hindi naman tayo naging perfect eh. Kaya nakakatawa tayo. Chef, baby girl ko yan. Pero yun lang yung sinasabi ko, parang hindi siya nag-make sense na lagi tayong nag-lie. Kasi nga, lying is a mistake or wrong doing. So, kung mag-lie tayo na para mag-protect natin yung feelings ng kaibigan natin or ng someone we love, di ba parang mas lalo natin pinapataas yung expectations nila for lying for some time. Tapos, pag nalaman nila, di ba mas lalo nang motivate yung mga paparamdam natin sa kanila kung nalaman nila yung pagsasamahan ng mga. So yung reason kasi kung bakit kami mag-legend kasi kasi natin magsisimulong tayo para to protect someone's feeling. Pero kung if you really care or love for that someone, hindi ka magsisimulong sasabihin niyo yung totoo. And you just living that feeling. Hindi parang awa na lang kasi nga pwede mo siya. Aawaan mo na lang. Imbis na may sasabihin yung totoo,
the longer you lie, the more guilt na mapupunta sa'yo kasi hindi mo naman sinasabi sa kaibigan mo, di ba? So, kaya meron tayong tinatawag na 5 stages of grief. So, the first one is denial. Siyempre, expected natin masasaktan sila sa sinabi natin, sa sinabi natin. Pero eventually, the last part is the acceptance. According to research, pro-social lying, which is lying for the benefit of the others, can actually increase the trust of your friends. So, kung maglalay ako for the benefit of my friend, hindi bababa yung trust niya sa akin kasi alam niya na nag-deter ako sa feelings na alam ko kung ano yung mararamdaman niya, which is hindi masaya. So, ang mangyayari nun, mag-trust siya sa akin kasi as a friend who cares, alam niya na I'm a safe person. So, yun lang. So kung halimbawa sinasabi natin na tama yung pagsisinungaling para sa kaibigan natin, kailan natin matuturoy yung line para masabi, eto sobra na, eto na yung pagkakagawin natin sa pagsisinungaling ng buhay natin. So, ano yung, kaya yung mag-judge sa reality ng isang tao, kayo yung, sa inyo mag-justify kung ano yung tama at mali para sa kanya. Hindi ba ang moral ni Robin? So, ayun na. Nakadepende naman kasi yan sa situation. Siyempre, titignan naman natin yan. Sa paglalay naman, sa amin, pwede naman natin parang to protect na ng feelings. Tapos yung individual naman niya na pinaprotektahan. Siyempre, nakita niya rin sa sarili niya. Nasa kanya rin niya naman kung paano niya i-accept. Tulad nga ng sinabi niyo kanina na nakapag-boost ng ngayon nakapagpataas ng trust. Parang talagang nare-receive niya yung as parang cheer up lang hindi ano. Siyempre, sumunod naman pa rin realize niya nasa tao na lang talaga kung paano niya i-develop yung pagdalay. So, ang sa akin lang, it is morally good na para lang sa to protect someone's feeling kasi na to cheer them up. So what we are trying to comprehend is that lying is connected to kindness, which is wrong. Because empathy is what you said, empathy is something we should do in our everyday lives. But it is also right that being truthful and respectful at the same time can somehow live at the same time, right? Being right and being truthful, being respectful, and having empathy for others. So I think lying is not an option. We could be saying the truth, but being truthful and also respectful. It's not a matter of lying. It's a matter of how we deliver the message to our friend or the person who are lying. We will now proceed to the closing statements. Affirmative side, Open forum, guys. Open for Start na po tayo sa open forum. 2 minutes. Kakangalay pala to, guys. Mukha kang Barbie doll. Open for tanong ba kayo? Or meron kayo i-questioning niyo yung ano yung Mag? Kasi diba sinabi niya, by lying to your friends, pwede ma-harm na ako yung trust. Pero nakakalimutan niya natin na yung word na trust, ano ang kadilig niya? Di ba, yung rule kung totoo? Like, kung talaga tunay kayo magkaibigan, hindi na kailangan magsinungaling sa isa't isa para pagkakas ng Diyos. Kasi, sa pagsasabi ng totoo, you can give each other without hurting whoever is with you. Minsan
nagsasabi sila, sinasabi mo ba yung ano ba yung mga imperfection nila? Di ba hindi? Di ba nag-like kayo para maging buo pa rin yung circle nyo? Paano? Kaya hindi ko mag-gets na sinasabi nyo na para magsabi lang ito para ma-live. Kasi minsan yung pagiging layo nakaka-strong pa rin naman ng pagiging magkaibigan eh. Shit. Spy girl. Kaya hanggang sa huli, makakita pa rin natin yung katotohanan. Kaya nag-keep sa lives, lagi na nakatago. So, kaya kahit may empathy tayo, kaya pinag natin yung sarili natin sa starting. Pero kung isipin natin yung consequences na mangyayari eventually, hindi naman natin pwedeng pigilan just by lying. Diba? Lagi tayo nagre-rely tayo lagi sa lying. Kaya kailangan magkaroon tayo ng acceptance sa truth. Or kailangan tapunin natin yung bad habits or imperfections jokes. Lagi ka na lang talaga na